Daming isdang gulong. Ayan, magandang tanghali po mga kaisla. So, bali may ginawa tayong panghipon. Ayan. At ito yung kadalasang ginagamit dati ng mga taga dito. So, ngayon bihira na lang din yung gumagamit ng ganito. At ang tawag nga pala sa amin ito ay sakag or sudsud sa ibang lugar. At madali lang set up to. Set up lang natin. Bali kulambo lang to na sira. At akin lang pinahitahi. Yan. Dali lang siyang i-set up. So, bali hindi pa pala natin to natatry. Dahil ikagagawa lang natin to. Yan lang siya. Bubuka lang natin. Yan siya. So, bali ito yung pinaka-lock niya para hindi sumarado. Bali binutasan ko palutik yung kabila ng kawayan. Bali papasok nyo lang to. Yan. Yan siya. Para hindi siya sumarado. Tapos ganito lang siya guys. Yan. Tutulak-tulak mo lang yung hawakan. Yan. Ganyan lang siya. Tapos ito naman yung pinakang bulsa niya. Ito. Dito siya maiipon yung mga mahuhuli niyang hipon. Yan. Bali bubuho lang to para hindi lumusot. Yan. Yan yung naiipon. Ito pala style niya. Ito yung pinakang tawagin dito ay sapatos. Ito yung importante dito dahil ito yung tatama sa buhangin. Tapos ito namang tali na to mahalaga rin to dahil dito sakaling may mandaan ng kamba to o mga damo, itong unang sasalo para hindi masira yung ano natin net. So nilagyan ko nito dahil yung net natin ginamit ay pino. Ayan o, kulambo lang kasi yan. So mas maganda kung yung net na gagamitin nyo ay mas maliit yung butas dito. Ito naman medyo malaki, hindi rin siya sakto. Kaya ko lang nilagyan ito para pinakang sala sa buhangin. Dahil kung wala nito ay talagang pasok lahat ng buhangin dyan, hindi makakalusot dito. Kaya importante rin to pinakang ano nya, labi. So ganyan lang style nya guys. Bali yung haba nito ay nasa mahigit 2 metro. Yan yung harap. Tapos yung dalawang side ano lang din yan, 2 metro. Ayan. Tapos ito yung tali. Pag-aangatin mo na, hilahin mo lang to. At bali ito pala yung pinakang lock nya. Ayan o, baka lang yan para hindi siya maghiwalay. Tapos tinalian ko. At ito naman yung lock. Ayan, para hindi siya sumarado. Bali binutasan ko lang dito. Ayan, tapos ito na yung magiging handle nya. Ayan, dalawa. Bali dyan mo siya hawakan. Tapos ito yung sinasabi kong bulsa. Dito siya maiipon habang tinutulak mo. Ayan. Dito maiipon lahat ng laman. Kung anumang daanan niya. Isda, hipon, pero pang hipon talaga to. Ayan. Sakag ang tawag sa amin ito. So mamaya pag dilim ay tatry natin to.
At halos wala na rin gumagamit ito dito. Bihira na. Kaya tatry natin kung may mahuhuli pa ba tayo. At ito na pala yung ginagamit nilang pangkaraniwan dito. Ayan. Tawag naman dito sa amin ay sigpaw o sirok. So kung gagamit ka naman ito ay talagang dapat ay marunong ka at kailangan din na mabilis ang mata mo, malinaw ang mata mo. So tayo, hindi natin to, marunong tayo pero hirap tayo dito. Ayan. Bali mano-mano lang tong sisirokin. Ito yung pangkaraniwang ginagamit dito. Isa-isa talaga. Ayan. Tapos may ipon siya dun sa pinakambulsa niya. Ayan, ito na yung kadalasan ginagamit ngayon dito. Dahil pili yung mahuhuli mo sa ganito. Sigpaw. Ito naman, talagang lahat ng madaanan yan, dala. Pati basura. So, tatry natin mamaya kung sana hindi madumi ang dagat at sana ay may low tide din. Sana may hibas mamaya. Ayan. So, yun guys, madali lang din siyang tupiin pag tapos nyo nang gamitin. So tatanggalin nyo lang to, dapat sabay lang sa paghila. Yan, pag natanggal nyo na to, ito yung pinaka-lock nya, tutupin nyo na. Yan lang, oh. Yan lang siya. Tapos iikot nyo lang. Ayan. Hanggang sa ayan. Tatali nyo lang to. Ayan. Tapos babalik nyo itong tali din ditong itim para pag uuwi na kayo ay madali na siyang yan, labitin. Hindi mo na siya kailangan labitin ng nakabukas dahil medyo may kalakihan nga din to. Magsasabit-sabit pa siya. Ayan. Ayan siya guys. Gaan lang naman siya. Ay tuyo lang yung kawayan na ginamit natin. Ayan. Kita-kits na lang tayo sa dagat mamaya. Ayan lang. Yan guys, bali nandito na kami sa dagat. At ayan, na-set up ko na. At saktong-sakto yung tubig, humihibas pa lang po. Bago pa lang palit. At dito muna kami sa baybay magsisimula. Pupunta kami din sa dulo. Ayan. Ayan guys. Dito muna kami sa tabi magsisimula. Buti at wala masyadong basura. Ayan, para ka lang naglalaro. Tulak-tulak lang. Ganyan lang siya guys. Kaya lang dala yung mga mga basura. Ganyan lang siya guys. Dito lang kami titesting muna sa mga panabi. Guys, dyan siya naiipon sa loob. Dito. Medyo mahangin. Kami guys, guno. Islang maliliit. Islang guno. Medyo malalim pa kaya dito muna kami sa baybay. Bago pa lang lumiliit yung tubig.
mga 3 to 5 minutes ay pwede na itong iangat. Hindi sumasabo yung mga isdang guno. Sumasabo talaga sa ilaw yan. Ayun, dito naiipon. Check muna namin guys kung may laman. Guys na. Daming isdang gulo. Daming guno guys.